po sa ating lahat. Patingin nga po ang ngiti ng mga Kristiyano. Ayan. Napakainit po sa labas. Kagabi, hindi ako makatulog kasi sobrang init. Tapos naglaba pa ako. lalong ano yung pawis ko. Pero salamat sa Panginoon. Nawa po kahit mainit po ang panahon sa labas, ay ganun din po ang kainit ang ating pupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? So, salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa. Hiniling ko po ang lahat na tumayo bilang pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Bakit po kailangan nating magpuri? Sabi po sa Psalm 33, ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan, tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Amen? Amen. So, tayo po ay manalangin sa umagang ito bago po tayo umawit ng mga papurit pagsamba sa ating dakilang Diyos. O Diyos, salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong pag-ibig, O God. Ikaw po ang aming pag-asa. Ikaw po ang nagbibigay ng liwanag sa amin, O God. Lalo na po, Panginoon, sa mga madilim na buhay ng aming hinaharap, O God, sa mga madilim na pagsubok sa dumarating sa amin, O God. Salamat po, Panginoon, na hindi po kayo nagbabago. Kayo po'y tapat kailanman, O God. Hindi nyo po tinitingnan ang aming mga kamalian, kasalanan, sapagkat nangako po kayo, Lord, na kami po ay mamahalin kahit na walang katumbas, O God. Ang pag-ibig ay hindi nagbabago, O God. Salamat po, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob nyo sa amin. Salamat sa liwanag, sa hangin, sa tubig na nalalasap namin, O God. Pupurihin namin kayo at pasasalamatan sa lahat ng oras, sa lahat ng ginawa nyo sa amin, O God. Pangit man o maganda, Panginoon, sapagkat, Panginoon, best po ang ipagkakaloob nyo sa aming buhay, O God. Thank you, Lord. Sa umaga pong ito, God, ibibigay po namin ang aming puso at isipan sa inyo, Panginoon. Wala po kaming ibang iisipin, kundi papurihan at pasalamatan kayo, Panginoon, sa dakila niyong ginawa sa buhay namin, O God. O salamat, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob nyo sa bawat isa, O God. Pupurihin namin kayo at sasambahin sa umagang ito at nawa po, Lord, kayo po ay malugod at magalak sa aming pag-aawitan, O God. Hindi nyo po titingnan kung pangit po ang boses namin. Hindi nyo po titingnan kung pangit ang sayaw namin. Hindi nyo po titingnan, Panginoon, kung ano man, Panginoon, ang sitwasyon na dinaraanan namin bago po kami, Lord, pumunta sa banal na tahanan nyo, O God. Lord, salamat po, sapagkat ang tinitingnan nyo ay ang pusong iaalay namin sa umagang ito. Sa inyo po, ang kapurihan, kadakilaan at kaluwalhatian sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabing, Amen! Hallelujah! Pupurihin po natin ang Diyos sa umagang ito. Amen! Hallelujah! Napakasarap sa presensya mo. Napakasarap sa presensya mo. Di ko magpapalit sa kayamanan o kanino pa man. Manutuwa ka lang, sigla at saya pagkasama ka. Puso't kaluluwa'y mag-aalay ng papuri sa'yo. Napakasarap! Napakasarap sa presensya mo. Di ko mapapalit sa kayamanan o kanino pa man. Anong tuwa't galak? Anong tuwa't galak? Sigla at saya pagkasama ka. Puso't kaluluwa
presensya mo. Di ko mapapalit sa kayamanan o kanino pa man. Ano tuwat galak? Ano tuwat galak? Sigla at saya pagkasama ka. Puso't kaluway, mag-aalay ng papuri sa'yo. Kagalakan! Kagalakan ang kalayaan, patuloy na nararanasan. Ang buhay ko'y puno ng kapayapaan, dahil sa'yo ang kabutihan. Kagalakan at kalayaan, patuloy na nararanasan. Ang buhay ko'y puno ng kapayapaan, dahil sa'yo ang kabutihan. Kagalakan! Kagalakan at kalayaan, patuloy na nararanasan. Ang buhay ko'y puno ng kapayapaan, dahil sa'yo ang kabutihan. Napakasarap, napakasarap sa presensya mo. Di ko magpapalit sa kayamanan o kanino pa man. Natuwat ka lang, natuwat ka lang, sigla at saya pagkasama ka. Puso't kaluway, mag-aalay ng papuri sa'yo. Napakasarap, napakasarap, napakasarap sa presensya mo. Di ko mapapalit sa kayamanan o kanino pa man. Ano tuwat ka lang, tuwat ka lang, sigla at saya pagkasama ka. Puso't kaluway, mag-aalay ng papuri sa'yo. Puso't kaluway, mag-aalay ng papuri sa'yo. Puso't kaluluwa, puso't kaluway, mag-aalay ng papuri sa'yo. Malaya, malaya, amen.
Saan magagaling ang tulong ko, Panginoong Hesus? Ako ay ringgin mo, pag-asa ko ay sa'yo. Magtitiwala ako, pag-ibig mo lang iyan sandigan ko. Saan magagaling? Saan magagaling ang tulong ko, Panginoong Hesus? Ako ay dinggin mo, pag-asa ko ay sa'yo. Magtitiwala ako, pag-ibig mo lang iyang sandigan ko. Pangalan mo ang tatawagin ko, Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Laging tapat ang Diyos sa bawat sandali ng buhay ko. Sa bawat sandali ng buhay kong ito, Panginoong Hesus, di ka nababago mula noon at ngayon. Dapat ka sa pangako mo, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Pangalan mo ang tatawagin ko, Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Ang pangalan mo ang tatawagin ko, Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko, Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Panginoon, pagligtas. Pangalan mo ang tatawagin ko, Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay
pag-ibig mo ang laging kalungan. Ikaw ang aking kulihan, sa'yo'y mananahan. Ika'y sapat, kailan pang man ang pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Ang pangalan mo ang aking panggulang. Pag-ibig mo ang aking kalungan. Ikaw ang aking kulihan, sa'yo'y mananahan. Ika'y sapat, kailan man. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoong, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawa. Panginoon, natin ang pagligtas. Minsan pa, Jesus, ikaw ang liwanag. Ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawa. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Mula pa noon, Panginoon, hanggang ngayon, hindi po kayo nagbabago, Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Sa bawat araw, narinig ko ay lagi nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Dapat kang ang tunay. Sa bawat araw, sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat ka nga tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Tapat ka nga tunay. Sa bawat araw, sa bawat araw,
biyaya mo ay lagi nararanasan. Walang oras na kami iyong bayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Dapat kang tunay sa bawat alay. Pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Dapat kang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala ka ring ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nababago. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nababago. Tapat kang ang ika'y sapat, di ka nagbabago. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nababago. Tapat kang ang tunay. Tapat kang ang tunay. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Yesus. Sa iyo po, Panginoon, ang lahat ng kadwalhatian, kadakilaan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. Good morning everyone. Kung meron po tayong mga Biblia, buksan po natin sa 1 Timothy chapter 3 verses 2 to 7.
1 Timothy chapter 3, 2 to 7. Basahin ko po sa English and then sundan natin sa Tagalog. Okay. 1 Timothy chapter 3, verses 2 hanggang 7. Now the overseer must be above reproach, the husband of but one wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not given to drunkenness, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own family well and see that his children obey him with proper respect. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? He must not be a recent convert, or he may become conceited and fall under the same judgment as the devil. He must also have a good reputation with outsiders to avoid disgrace and the devil's trap. Sa Tagalog po, ganito po sinasabi, kaya nga ang isang tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan. Isa lamang ang asawa, matino ang pag-iisip, marunong magpigil sa sarili, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba at may kakayahang magturo. Dapat hindi siya lasenggo, hindi marahas, kundi mahinahon, hindi mahilig magkapag-away at hindi maibigin sa salapi. Dapat mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya, ginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak, sapagkat paano siya makakapangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya mapamahalaan ang sarili ng pamilya. Hindi siya dapat isang baguhang mananampalataya, baka siya ay maging palalo at mahatulan na gaya ng dyablo. Bukod dito, kailangan mabuti ang pagkakilala sa kanya ng mga hindi sumasampalataya upang hindi siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli po kaming lumalapit sa inyo sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapag-sama-sama at kami po ay sama-samang magpuri at sumamba sa inyo, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, kinukomit po namin sa inyo ang oras na ito na kung kasaan kami po ay magbubulay sa inyong salita, makikinig sa inyong mensahe. Huwag niyo po hayaan, Panginoon, na maagaw ng dyablo ang mabuting binhi na inyong ihasik sa mga oras na ito. Nawa ito po ay matanim sa patabang lupa at ito po ay mamunga na higit pa kaysa inihasik, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga oras na ito, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming mga puso, umuspos at magministeryo, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, na hindi po kami madadaig ng anumang mga kaguluhan o anumang kabigatan sa aming mga puso. Sa halip, Panginoon, ang lahat ng mga alalahanin, lahat ng kabigatan na dinadala namin sa mga oras na ito po ay aming idinudulog sa inyo. At nawa, sa aming pong pag-alis sa lugar na ito, ang kapayapaang dulot po ninyo, ang kapayapaang hatid ninyo, ang aming dadalhin sa aming mga puso. Nawa po, Panginoon, ang inyong mensahe ay aming marinig. Buksan niyo po ang aming puso at isipan, Panginoon. Nawa ang inyong mensahe ay aming matanggap at maisabuhay. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning again sa atin pong pagpapatuloy sa ating series, sa ating family life series. Ang mensahe po natin ngayon ay pinamagatang Facing Challenges. Pagharap sa mga hamon. Ang sabi po ng marami, ang pamilya daw ang bumubuo ng lipunan. At the same time, ang pamilya rin po ang bumubuo sa church. Kaya naman, kapag nasira ang pamilya, nagiging dysfunctional ang lipunan. Ganon din po ang simbahan. Alam ng kaaway na si Satanas ang lahat ng ito. Kaya naman, kung gusto niya sirain ang lipunan, kung gusto niya sirain ang simbahan, saan siya magsisimula? Sa pamilya. Ang bawat pamilya po ngayon ay kabi-kabila ang atake mula sa dyablo. At dahil sa kanyang kagustuhan na wasakin ang pamilya. Kaya po, gano'n na lamang kanyang pag-atake. Mapapansin niyo po, maraming pamilya ang humaharap sa mga mabibigat na pagsubok at mga problema at mga hamon. At bahagi po ng atake ng dyablo ay sirain ang pamilya.
Ilan sa mga ito ang mga sumusunod. Binibigyan po ng dyablo ng problema ang pamilya sa pamagitan ng communication problem. Isa sa mga problema sa pamilya ay ang communication. Walang communication na nangyayari. Magkatabi na nga lang, nag-chat-chat pa eh. Diba? Noon, bago kumain, nagpipray. Ngayon, ano nangyayari? Ayan, bago kumain, nagpipicture-picture, nagsya-selfie. Yung ibang pamilya, talagang wala nang nangyayaring usapan. Parang hindi magkakakilala, magkakasama sa isang bahay, pero hindi nag-uusap-usap. Bahagi ng atake ng dyablo, communication problem. Hindi pinag-uusap-usap ang bawat miyembro ng pamilya. Pangalawa, yung mga pasaway na anak. Kaway-kaway, yung mga pasaway. Rebellious children, mga pasaway na anak, no? Daming nakaka-relate dito, no? Para si Miguel, habang pinipigil, lalong nanggigigil. No? Hindi marunong sumunod sa magulang. Oy Miguel, hindi ikaw yun, ha? Si Miguel, nagpapapigil yan. No? Ibang Miguel itong sinasabi ko. So, hindi marunong sumunod sa magulang. Pag inutusan, nagiging ibon. Wait lang, wait lang. Parang ibon na tweet ng tweet. No? Pag inutusan, wait lang, wait lang. No? Minsan nagiging paniki. Ba't ako? Yung iba pamilya naman ay merong mga struggles. Yung iba hindi pa ready maging parents, kaya struggle. Masyadong napaaga yung pagpapamilya at hindi pa ready, kaya struggle sa pagpapamilya. Meron ding mga absentee parents. Yung ibang mga magulang napipilitang magtrabaho sa malayong lugar, kaya lumalaki yung mga bata na walang magulang sa bahay. O minsan, naiiwan yung tatay, nag-abroad yung nanay, o minsan yung tatay nag-abroad, naiiwan nanay. Minsan parehong wala. So, absentee parents, isa sa mga problema. Kaya yung mga bata lumalaki, walang parents na nag-aaruga, kaya minsan napaparewala yung mga bata. Nung nagsisimula kami, pareho kami nagtatrabaho ni Mrs. No? Nung lumalaki na yung mga bata, no? By one time, nakipag-away doon sa pinsan, no? Kailangan pa namin ipadoktor tuloy. No? Pinatahi yung ulo. Kaya sabi ko, mag-resign ka na lang, baka yung susweldohin mo, punta lang sa pampadoktor lagi. So, mas maganda po kasi yung magulang ang nag-aaruga sa mga bata. Pwede namang ipaalaga sa mga yaya, kaya lang, huwag kayong magsisi sa bandang huli na hindi kayo kilala ng inyong mga anak at mas malapit pa sa yaya. No? Pag dumarating ka, di ka pinapansin, no? Nandun kay yaya, o kaya kay lola. No? So, di ba masakit po yun? No? At yung isa pang problema ay yung financial difficulties. Isa ito sa mabigat na hamon sa pamilya, pero yung mga rich kid hindi nakaka-relate dito. No? Minsan na ikukwento ko sa mga anak ko yung kung gaano kami kahirap nung nasa probinsya pa ako, gaano kahirap yung buhay namin noon. Madalas nung high school ako, pumapasok akong walang baon. Pero ang kagandahan, kahit wala akong baon, meron kasi akong classmate, yung bahay niya, katapat lang ng school. No? So, nakakalibre ako ng lunch, pati merienda, kasi yung mami niya nagtitinda ng mga merienda. No? So, pag mga alas 4 ng hapon, wala nang bumibili, yung mga natirang merienda, papaubos na sa amin yun. Kasi, kesa naman itapon lang niya, so, tinatapon na sa tiyan namin. No? So, kaya, nakakalibre ako ng pagkain. No? So, for 10 years, simula elementary hanggang high school, naglalakad lang ako papunta sa school. No? At hindi biro-biro yung lakad. No? So, nung high school ako, kailangan pa tumawid ang ilog. No? So pagka tag-ulan, puno yung ilog, ang hirap tumawid. No? So minsan,
bumabalik ako sa bahay kasi nadulas ako doon sa ilog, puro putik na yung pantalon ko. So, kailangan ko umuwi ng bahay. So, di na ako papasok. No? So, hindi biro po yung pinagdaanan ko noon. May pagkakataon pa, nung elementary ako, pumasok ako walang tsinelas. No? Kasi yung tsinelas ko noon, kahit butas na yung bandang hulihan, no? Sinusuot ko pa rin kasi sa hirap ng buhay, wala kami pambiling tsinelas. No? One time, naputol na yung dahon niya kasi nasagad na yung pako. Pagka pa naputol na kasi yung pinapako, kaya alambre, so nasagad na, hindi na talaga uubra at naputol na yung bandang hulihan kasi nga butas na. No? So, pumasok ko, isang araw lang naman yun. Wala akong tsinelas. Ang problema, pag uwi ko ng tanghali, ang init ng kalsada. So kaya kinakailangan ko manggilid sa damuhan. Doon ako naglalakas sa damuhan. Kaya lang problema, may mga makahiya. No? Alam niyo makahiya? May tinik. No? So, ganun po kahirap. Kaya nga ngayon, kapag nakikita ko sa bahay, yung tsinelas sa banyo, walang kagas-gas-gas-gas. Naglumot lang dahil laging basa, at madulas na, tinatapo na. Di naman din masasayang kasi pag nakuha ng basurero, magagamit pa nila. Imagine, walang gas-gas, makapal pa yung tsinelas. Kaya nanghihinayang ako kasi naaalala ko noon, dumarating sa punto na butas na yung tsinelas ko, suot-suot ko pa. Pero ngayon, nalumutan lang at dumulas, tinatapo na. So hinayang na hinayang ko doon kasi wala akong ganitong luxury noon. Upang harapin ang mga hamong ito sa pamilya, kinakailangan po na tayo po ay malaman natin kung paano palalakasin ang ating pamilya. Ang tanong, paano ba? Paano natin palalakasin ang ating pamilya? Noong nakaraan, paano patatatagin? No? Parang parehas na. Paano palalakasin? No? Tingnan natin, ano ba sinasabi ni Apostol Pablo tungkol dito? Kanina, doon sa binasa ng ating text, no? Bagamat ito po ay patungkol sa isang tagapangasiwa, no? Yung sinasabi niya rito sa ating text, no? Ito po ay maia-apply din natin sa mga miyembro ng pamilya, kagaya ng tatay, nanay at mga anak. So titingnan po natin ngayong umagang ito, paano ba palalakasin ang pamilya. So ilang prinsipyo po, tatlong prinsipyo yung titingnan natin sa umagang ito. Yung una patungkol sa tatay, sa husband. Yung pangalawa, patungkol sa nanay or sa wife. And then yung pangatlo, sa mga anak. So, lahat tayo ay nandito ngayon. Yung husband, wife, at yung children. So, una, siyempre, lagi nauna yung tatay. Sabi riyan, ito po yung mga qualities of the husband must be a godly leader. Ano ba yung mga qualities na dapat meron ng isang tatay ng tahanan? Una, dapat po siya ay modelo. He models a good character. Ano ba sinasabi doon sa verses 2 to 3? Tingnan po natin muli, no? Sa 1 Timothy chapter, itong aking pulpito yan, no? Parang may slide no? Kailangan may kalso, yan. Sa 1 Timothy chapter 3, verses 2 to 3, ang sabi po doon, kaya kailangang wala siyang kapintasan. Parang perfecto yung sinasabi rito, no? Ang ibig po sabihin nito ay he must be above reproach. Yung hindi siya mapupulaan. No? Kagaya ng isa lamang ang asawa. Noon, pwedeng dalawa. Ngayon, hindi na pwede yun. No? Marunong magpigil sa sarili. No? Hindi parang si Miguel na habang pinipigil, lalong nang gigigil. No? Hindi ikaw yun again. Napapatingin si Miguel sa akin. Maingat. Yan. Kagalang-galang, bukas ang tahanan at mabuting tagapagturo. Kailangan din siya ay hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, hindi mahinahon at maibigin sa kapayapaan, hindi gahaman sa salapi.
Alam niyo, dahil sa advancement ng technology, ang mga bata ngayon, dahil sa mga gadgets at internet, mas marami pang alam sa mga parents nila. Tingnan niyo na lang sa bahay, sino ba ang mas techie? Sino ba ang mas maraming alam sa gadgets? Kaya naman, hindi karagdagang impormasyon ang kailangan ng mga bata ngayon dahil marami na sila nito. Alam na nila kung saan hahanapin ito. Talo pa nga tayo mga parents, no? Pagdating sa gadget. No? Alam na nila kung saan maghahanap ng impormasyon. So dati pag may research, pupunta sa library, maghihiram ng encyclopedia, at kung ilang volume yun, no? Lituhin natin yung mga kabataan yun. Hindi nila alam yung encyclopedia. So noon, kapag may research, encyclopedia ang hahanapin sa library. Ngayon, pag may research, punta ka lang kay Google. I-Google mo lang. No? Ang bilis. Nandiyan na kaagad yung hinahanap mo. Masasagot agad yung mga tanong mo. Pag tinatamad ka nga mag-type, sabihin mo lang, "Hey Google," no? At sabihin mo kung yung gusto mong hanapin. No? Hahanapin na niya yun. So, kailangan ng mga bata ngayon, hindi impormasyon. Dahil marami na sila nito. Ang kailangan ng mga bata ngayon ay karakter na makikita sa kanilang magulang. Kagaya na sinasabi doon sa verses 2 to 3. Ang pagiging temperate, prudent, respectable, hospitable, gentle, peaceable. So, ang isang tatay, isa sa mga quality, dapat siya ay modelo. Model of good character. Pangalawa, he is a good manager. Ako po ay manager lang, pero walang money. Verses 4 to 5, sabi doon, kailangan siya mahusay mamahala sa sariling sambahayan. Ginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makakapangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya ay hindi kayang pamahalaan? So paano nga naman gagawin mo leader sa church kung yung bahay niya hindi niya kayang i-manage, hindi niya kayang i-lead yung kanyang sariling bahay? So bilang isang tatay, hindi lang siya dapat marunong mag-manage, kundi dapat he manage well and he should do it with dignity. Yung other version, gumamit sila ng word na gravity. It means managing the family should not be done haphazardly. He should do it seriously. So hindi pa ano-ano lang, no? Kundi dapat seryoso. Pangatlo, he should be an experienced leader. Dahil ang pamamahala sa simbahan at sa tahanan ay isang seryosong business, ang leader ay dapat hindi baguhan, kundi dapat ay matured at may karanasan. Kaya anong nangyayari kapag masyadong maagang nag-aasawa? Nagkakawindang-windang ang pamilya. Sa church, hindi tayo nag-e-elect o nag-a-appoint ng baguhan sa leadership. He or she must be a matured Christian to be a leader in the church. As a matured father, he can nurture his children properly. He will not provoke them to anger, but he disciplines them accordingly. Ayon po sa Ephesians chapter 6 verse 4. No? So, ito po yung mga qualities ng isang makadiyos na leader ng tahanan. A good model character. He models a good character. He is a good manager and he is an experienced leader. No? So, kapag po ganito ang tatay sa loob ng tahanan, siguraduhin po natin, makikita po natin ang resulta ng isang maayos na pamilya. Hindi po dysfunctional na pamilya. No? Yan. Mga nanay naman. The wife must be a godly woman. Basahin po natin yung chapter 3 pa rin. Pupunta lang po tayo sa verse 11. Sabi doon, kailangang ang kanilang mga asawa ay matitino. Hindi mapanirang puri, kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Okay? So, titingnan naman natin, ano bang uri ng nanay dapat meron sa tahanan. Okay. Sabi riyan, the wife must be a godly woman. Yan. Base po doon sa verse 11, titingnan po natin, ano ba itong
indicators. Ano ba itong mga indicators ng isang godly wife? No? Una, sabi doon, she must be dignified. Kagalang-galang, hindi kagulang-gulang. Dapat ang isang godly wife o godly mother ay kagalang-galang. No? Balikan po natin yung verse 11, sabi doon, kailangan ang kanilang mga asawa ay matitino. So kung asawa ay matino, kagalang-galang yan. Okay? Pangalawa, not malicious gossips. No? Sabi doon, bukod sa matitino, hindi mapanirang puri. Hindi marites. Ang isang godly wife ay hindi mapanirang puri at hindi nagmamarites. Pangatlo, she must be temperate. Sabi doon, hindi mapanirang puri kundi mabait. No? Temperate, marunong magpigil, mapagtimpi. And then, faithful, trustworthy, tapat sa lahat ng bagay. Sabi ng iba, tanghali na lang daw ang tapat. Pero hindi ako naniniwala doon kasi naniniwala ako na marami pa rin mga godly woman sa panahon natin ngayon. Amen, mga nanay? So, hindi po totoo yung tanghali na lang ang tapat. No? Dahil marami pa rin pong mga godly woman sa ating kapanahunan ngayon. No? Tingnan nyo yung katabi nyo, godly woman yan. No? So, nakita po natin yung sinasabi ni Paul patungkol sa mga tatay o sa mga husband at sa mga nanay o mga wife. Ngayon naman, tingnan naman natin ang sinasabi patungkol sa mga anak. The children are obedient to their parents. Kaway-kaway, yung mga masunurin dyan. Sa amin, ang pinakamasunurin, yan. Si Ate LJ. No? Kahit na anong iutos mo riyan, nakangiti pa rin susunod yan. No? Kahit tinatamad yan, nakangiti pa rin susunod yan. So kaya siya lagi na utusan. Siya ang utusan ng bayan. Kasi siya yung madaling utusan at siya yung sumusunod kapag inutusan. No? Si Robic na utusan din yan. Kapag inuutusan ko, ganun lang. Sabi rin sa Ephesians chapter 6, 1-3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. No? Ito yung commandment na may kasamang pangako. Ano yung pangako? Kapag ikaw ay inonor mo yung mother and father mo, inonor mo yung parents mo, sumunod ka sa iyong mga magulang, ang pangako doon, sabi dito, that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. No? Kaya si LJ, mahaba magiging buhay nito. Abuti na 120 years yan. Kasi masunurin. No? So yun yung pangako. It may go well with you, kaya pansinin po natin. Yung mga anak na marunong sumunod sa magulang, sila yung mga nagiging successful, sila yung mga nagiging magaan ang buhay. Kasi binibless sila ng Panginoon. Yun yung promise that it may go well with you. Kaya kung gusto niyo mabless mga anak, mga bata, ay sumunod kayo sa mga magulang nyo. And you may enjoy long life on the earth. No? Hindi ka lang magkakaroon ng mahabang buhay, mag-e-enjoy ka pa. Gusto niyo mag-enjoy, sumunod kayo sa mga magulang nyo. No? Now, bakit kailangan sumunod? There are two reasons. Bakit kailangan maging masunurin tayo bilang mga anak? Una, it is the right thing to do. Yun yung
tamang dapat gagawin. Sabi doon sa verse 6, children, by virtue of their limited understanding and experience, need the parents' guidance. No? Bilang mga anak, kailangan natin yung guidance o gabay ng ating mga magulang. Kaya dapat tayong maging masunod sa ating mga magulang. Kasi mga magulang, marami na silang experience. Sa pagdaanan nila yung mga yan. Yung mga pinagdadaanan nyo na yan, ngayon, napagdaanan na yan ng ating mga magulang at marami na silang karanasan dyan. Kaya pakinggan natin sila. Tayo mga anak, limitado pa yung ating understanding, limitado pa yung ating experience kumpara sa ating mga magulang. Kaya madalas sinasabi ng mga magulang, di ba, naririnig niyo ba ito sa inyong mga magulang? Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Sasabihin ng anak, ba't di tayo nagkasalubong? No? May mga pilosopong anak, ganon sinasagot sa magulang. No? It is the right thing to do. Yung sumunod tayo. No? Kasi kapag sumusunod tayo, na gagabayan tayo ng ating mga magulang. Kaya huwag tayo magrebelde. Huwag tayong, hayaan nyo lang na, may mga nanay kasi na minsan masyadong maraming, pero lahat naman ng sinasabi niya ay para sa ikabubuti natin. Akala lang natin, mabunga nga si nanay, pero kaya lang naman siya ganyan dahil gusto niyang mapabuti tayo. Wala namang magulang na gustong mapasama ang kanyang mga anak. Kaya pakinggan lang natin. Hayaan lang natin maglitaan niya si nanay na kasi minsan may malitaan niya yung mga nanay, di ba? No? Pero lahat naman yan ay para sa kabubuti natin. May mga sinasabi sila minsan na minsan nakakasakit din sa atin, pero tanggapin lang natin. No? Kasi ang layunin naman nila, ang gusto lang nila, tayo ay mapabuti. So, we should obey, respect our parents because it is the right thing to do. And then, iyan nga yung sinasabi ko kanina, it will do them well and extend their lives. Kung gusto niyo umabot ng 120 to 150 years old, obey your parents. So, when the children follow or obey their parents' advice, who have more wisdom and experience, kayo rin po yung magbebenepisyo dito. At dahil sa napakaraming hamon na kinakaharap ng bawat pamilya, dahil sa pagnanais ng dyablo na sirain ang pamilya, kung ano-ano pong mga pagsubok, mga tukso at mga hamon ang hinaharap ng mga pamilya. At dito po sa ating passage, Paul give us practical and specific instructions for the husbands, the wives, and children. Ang kailangan lang po natin gawin dito ay mag-reflect tayo at tingnan po natin, ito ba ay nagagawa ko o hindi? Kung hindi pa nagagawa, gawin natin. Kung nagagawa na natin, pagpatuloy lang natin. At kailangan po nating pakinggan yung mga instruction na ito ni Paul, base po doon sa ating text na binasa kanina, para po maging malakas at matatag ang ating mga pamilya. Yun po yung ating panlaban sa mga atake ng dyablo. Kung nais po nating maging matagumpay, malakas at matatag ang ating pamilya, pakinggan po natin yung advice ni Paul mula po sa 2 Timothy chapter 3. Yan po, marami tayong makikitang mga prinsipyo riyan na may apply natin sa ating pamilya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa mga prinsipyo na nakita namin mula po sa panulat ni Apostol Pablo. At nawa nga po itong mga prinsipyong ito patungkol sa mga tatay, mga nanay at mga anak at sa buong pamilya, ito po ay aming pagbulayan, mag-reflect at ito po ay aming gagawin, Panginoon. Nawa po ay pakinggan nga po namin itong mga instruction na ito ni Apostol Pablo. At sa pamagitan po ng aming pagsunod dito, ang aming pamilya ay mananatiling malakas at matatag at mananatiling nakatayo laban sa atake ng dyablo. Salamat po, itong andalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Salamat po, Pastor. Nawa marami tayong natutunan sa araw na ito. Sa mga sandaling ito na kung ninanais talaga nating maging maayos, matatag at maging mabuting anak, ay tayo ay patuloy na mag-commit sa Panginoon. Yun din yung na-realize ko. Ako bilang isang nanay kay Gov, so dahil katrabaho ako, mainit talaga ulo ko pagdating kasi magtuturo pa ako. Ang dami kong iniisip, pagod pa ako. Pero as challenge sa akin na magkaroon ng pagpipigil sa sarili. Pero salamat sa Panginoon kasi si Gov, once na pinagalitan ko siya, tapos matutulog na kami, magkikiss na sa akin. Isa sign na hindi siya nasasabi sorry, mami. Sometimes lang. Pero pag nag-kiss na siya, bago kami matulog, very touching na, Lord, thank you dahil mabait ang anak ko. Kahit makulit. Ganon. Ganon talaga sa nature of a child. Pero bilang isang nanay, sabi ko, salamat sa reflection ng salita ng Lord na ang hirap maging magulang eh. Totoo lang. Ngayon, pag nakita mo yung mga bata, iba talaga ang level ng nila, iba talaga yung attitude nila. Kasi sa generation din nila, sabi nila. Pero ang Lord is powerful rather than when we pray talaga, naipag-pray natin habang sila natutulog, God is good na sila ay patuloy na babaguhin. Bilang isang parents din, kasi napakahirap eh, kung nasisimula sa magulang yan eh, na maging maayos ang ating mga anak, na lumaki silang may takot sa Diyos, kung sa atin nagsisimula bilang isang magulang. So, yun, thank you kay Lord na nagpaalala sa atin na maging isang mabuting magulang. Kaya naman, nawa, patuloy tayong humingi sa Panginoon ng guidance and wisdom kung paano ito mai-apply sa araw-araw. At sa ngayon naman po, dadako tayo sa ating offertory. Isang paalala din sa atin ng Panginoon na kung nais din po natin na hindi magkulang sa lahat ng bagay. Sabi niya sa kanyang salita sa Mateo 6 verse 32, verse 33, but seek first the kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, salamat sa Panginoon. That remind us lagi yung promise niya na unahin lang natin ang Panginoon at ang lahat ay susunod na lang sa atin. Not only to sa ating mga pagdalo-dalo, but to have an intimate relationship kay Panginoon. Talagang the Lord is good na kahit nagkukulang tayo, talagang great ang Lord sa buhay natin, sa bawat isa. Sabi nga doon, count the blessing one by one na, Lord, tuition fee, everything, the bills, lalo pag dumarating na yung mga bills, talaga yung mga parents ang nagmamablema. Pero sa akin, sabi ko, Lord, ikaw na bahala yan, ikaw na magbayad niyan. Sabi ko na lang lagi, kung kinakausap si Lord, ang hirap na laging iisipin yung mga bayarin, pero ikaw ang gracious God. You are all sources of sa amin buhay ay ikaw. Kaya naman, araw-araw tayo ay nakakaraos sa tulong at biyaya ng Panginoon. So ito pang hawakan po natin, ito kung nais po natin na mawalan ng pag-asa, kung hindi natin gusto na ma-hopeless, ito po yung hawakan natin. Unahin natin ng Panginoon. Sabi lang ni Lord, trust and obey sa Kanya lang. And everything must follow na lang. Yun eh. Pag tayo patuloy na sumusunod sa Panginoon, the best talaga si Lord sa lahat ng aspeto sa ating buhay. Kaya naman, iniimbitahan ko po ang bawat isa na kusa na lamang lumapit sa harapan. Praise God. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen? So we're going to sing a song about giving. And it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down. Let us pray. Father God in heaven, muli kami nagpapasalamat sa iyo pong katapatan at kabutihan sa bawat isa, Lord God. Salamat po, Lord God, sa buhay namin na patuloy mo pong ipinagkakalob. Sa lahat ng bagay na mayroon kami, Lord, we offer to you, Lord God, ang aming panahon, ang aming buhay, at
all the sources of income, Lord, na nang bumula naman po ito sa inyo. Kaya nais lang namin to ibalik sa inyo, Panginoon, ng taos-puso. Lord God, hindi man sapat, Lord God, ang aming inaalay sa iyo, ngunit ang aming puso, ang aming buhay, ito ay the best para sa iyo, Lord God. Sumunod lamang kami sa inyo, Panginoon, at ikaw ang maging sentro ng aming buhay. Everything, Lord God, ng aming pag-aalala ay maiiksan, Panginoon. Salamat, Lord God, patuloy na tulungan mo po ang bawat isa, Lord God. Hindi po namin, Lord, alam ang kanilang mga sitwasyon, lalong-lalo na sa aspeto ng financial, Lord God. Lord, you are powerful, God, and you are gracious and mercy, Panginoon. Na everything, Lord God, na anuman po ang kanilang kinakaharap, Panginoon, tulungan mo po sila, Lord God. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mapagtagumpayan nito sapagkat ang ikaw nga, Lord God, ay napagtagumpayan mo na ang mundo. Salamat, Panginoon. Patuloy kami. Dagdagan mo po ang aming pagtitiwala sa inyo. Ang aming patuloy na pananampalataya sa inyo, Panginoon, na ang lahat ng nangyayari sa aming mga buhay, maganda man ito o hindi, Panginoon, ikaw pa rin, Panginoon, ay patuloy naming ihahayag na mabuti, Panginoon. Sapagkat tapat ka po sa amin, Lord God. Panginoon, ang bawat isa ay kung may nararamdamang kahinaan, Lord God, palakasin mo po sila. Ang kanilang espiritu, Lord God, na patuloy na lumapit po sa inyo, Panginoon. Lumapit po kami sa inyo, Panginoon, sapagkat ang lahat ay nagmumula lamang sa inyo, Panginoon. Kaya naman, Lord God, salamat po dahil naririto kami upang papurihan ka at pasalamatan sa pamamagitan ng aming ikaw po, Panginoon. Gamitin mo po ito, Panginoon, sa patuloy na ikalalago at pag-reach out pa, Lord God, ng mga soul. I-bless mo po, Lord God, ang aming financial at patuloy na ang aming buhay, maging ang aming spiritual, physical, Lord God, and mental and emotional. Ang bawat isa ay hipuin mo, Panginoon. Kayo lamang, Lord God, ang nagbibigay ng kapayapaan sa aming puso at isipan. Kaya naman, Lord God, palakasin mo ang patuloy naming pananampalataya sa inyo, Panginoon, na hindi kami bibitiw sa iyo, Lord God, at patuloy na panghawakan namin ng iyong mga salita, Lord God. That everything, Lord God, na unahin ka lang namin, Lord God, at ang lahat ay susunod na lamang, Lord God. Hindi kami magkukulang sa inyo, Panginoon, sa lahat ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. That your grace, Father God, is sufficient for us, Father God. Salamat po, Panginoon, sa promises mo, Lord God, at sa mga salita mo na laging naming naririnig, Panginoon. Nawa patuloy namin ito mai-apply, maibahagi din po, Panginoon, sa iba, Panginoon. At patuloy namin ihayag ang iyong kabutihan sa aming buhay. Especially, Lord God, ang iyong pagmamahal sa bawat isa. Kahit hindi kami karapat-dapat sa inyong harapan, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa mga biyaya. Maliit o malaki man ito, patuloy namin itong yakapin, bilangin, Panginoon, na pasalamatan sa aming buhay, sapagkat ito ay mula sa inyo, Panginoon. Higit ang buhay at lakas, Panginoon, at sa mga prayers din, Lord God, ng bawat isa na nais at patuloy na humihingi ng kasagutan, Lord God. Walang imposible sa iyo, sapagkat ang lahat ng bagay ay posible sa inyo, Panginoon. Salamat po sa lahat po, Panginoon, ng aming natanggap sa araw na ito. At muli pang sa mga darating na araw, Lord God. Thank you so much, Lord God. At tunay nga, Lord, pinupuri ka namin at tinataas sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning po sa lahat and welcome. Winwelcome ko po ang bawat isa, ang inyong presence sa oras na ito. So, salamat sa pagpunta natin sa bahay-sambahan. And also, pinapasalamatan ko at ina-acknowledge ang mga leaders natin for today sa ating call to worship, si Sister Jenny Taton. At salamat din kay Leisure Galito na nag-exhort sa atin para sa ating pagbibigay sa call to offering. And then, salamat din sa ating speaker, kay Pastor Rafi Malang. Nawa ay patuloy tayong na-bless at marami tayong natutunan sa araw na ito na maisa sa buhay natin. Hindi lang sa husband, sa wife, maging sa mga anak. And salamat din sa ating praise and worship team, sa worship leader kay Sister Jenny Taton, at sa kanyang mga anak, kay Joseph, Jermaine at Jasper. Yan, mga music team. And also, ang nag-devotion kanina kay Vanessa Asas. And also, salamat din kay Lay sa pagbaback up sa ating song leader. Okay. Punta na po tayo sa ating mga activities ngayong weekend. Sa ating prayer meeting every Wednesday at
8 p.m. So inaanyayahan ko po ang ating mga brothers and sister na dumalo. Patuloy nating suportahan ng ating prayer meeting. Youth Connect, every Saturday at 5 p.m. para sa mga boys. And Sunday night, 9 a.m. para sa mga girls naman ito. Children's Sunday School, mamaya na po, Sunday at 3 p.m. Ang ating sponsor ay si Sister Jenny Taton. Okay. Announcements po. Ang Zone 2 Women's, ito para sa mga kababaihan, magkakaroon po tayo ng fellowship. Ang team natin ay Not Easily Broken. Ganda po. Speaker natin si Pastor Juliano Lakila. Kailan to? Sa ano to? Sa March 2, sa Sabado na at 9 a.m. Ang venue natin ay sa CAC Arienda. May registration fee na 50 pesos. So, para sa atin, ang dadalhin ng mga women sa Sabado na to, no, ay ang na-assign sa atin ay adobo, chicken adobo. So, bawat churches ay may mga naka-assign na dadalhin. So, sa atin, ang na-assign sa atin ay adobo. So, kita-kita-kits po tayo. Saan tayo magkikita, Sister Jenny? Sa 7-Eleven. So, lahat ng mga nanay dyan na gustong sumama, sama po kayo. Okay, para naman sa mga young pro or sa mga youth, no? Magkakaroon ng Youth Young Pro Fellowship. Gaganapin ito sa ang venue ay Alliance Christian Center Sunrise sa March 3. So pagkatapos ng mga women, kinabukasan naman Sunday, mga young pro naman at youth. So sa March 3 at 2 p.m. Okay. Ang speaker ay si Pastor Vlad Venus at ang team nila ay Move Beyond, Go Further, Strive Harder. May registration fee na small amount lang naman po to. 20 pesos. Kayang-kaya. Okay. And then sa Zone 2 naman, Men's Fellowship naman, magkakaroon din po ang mga kalalakihan ng fellowship. Ang team nila ay Navigating Challenges. Speaker, si Pastor Mark Apole. Ang date and time sa March 10, 2 p.m. hanggang 5 p.m. po. Ang venue ay dito sa atin, no? Sa NCAF. May registration fee na 100 pesos. Yun. Happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrants. Ngayong February, napakahaba ng pag-greet natin sa kanila. No? Buong month ng February. Kasi nga naman, minsan lang po sila birthday every 4 years. No? So, yan. February 29, si Brother Mike Umerga at si Brother Reggie Otero. So, happy birthday sa inyo. So, yun lamang po at magandang umaga po sa ating lahat. Okay, para po sa ating closing prayer, tayo po ay tumayo. At muli po tayong dumulog sa Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila sa araw na ito. Tunay nga po, Panginoon, napakabuti nyo sa aming mga buhay. At sa loob po ng isang linggo, Panginoon, ay hindi niyo po kami pinabayaan. Salamat po sa lahat ng inyong provisions, sa lahat po ng inyong pag-iingat, pagpapala sa bawat isa, Panginoon. At kami po ay muling dumudulog sa inyo sa mga oras ito. Ano man po yung mga pangangailangan ng bawat isa na narito ngayon, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo. Sapagkat sa inyo, Panginoon, ay mayroong katugunan sa lahat ng aming pangangailangan. Maging sa mga kapatiran po namin na hindi namin nakasama ngayon, dinadalangin po namin sila, Panginoon. Pagpalain niyo po sila at nawa ay ano po ang kanilang mga ginagawa ngayon ay bigyan niyo po sila ng kalakasan at nawa ay ma-accomplish po nila yung mga dapat i-accomplish, Panginoon. At dinadalangin ko rin po, Panginoon, yung mga kapatid po namin na may mga karamdaman. Tinataas po namin sila sa inyo bilang aming dakilang manggagamot. Lord, just send your word to them and they will be healed. Salamat po, Panginoon, because you are our great healer, our great physician. At sa mga
kapatid po namin na nangangailangan ng kalakasang espiritual, tinataas po namin sila sa inyo, Panginoon. Nawa, O Diyos, dalangin ko na i-encourage po sila, i-lift up niyo po sila. At nawa, Panginoon, maramdaman po nila ang inyong mga yakap sa sandaling sila po, Panginoon, ay dumaranas sa mga kalungkutan, dumaranas ng mga matitinding pagsubok, Panginoon. Dalangin ko na samahan niyo po sila at itawid niyo po sila papagtagumpayin sa lahat po ng pagsubok at mga hamon na kanilang kinakaharap ngayon. Ano po yung aming pinagdadaanan sa mga oras ito, Panginoon? Itinataas po namin ito sa inyo, Panginoon. At ikaw na nga po, Panginoon, ang bahalang lumutas sa mga problema. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng wisdom sa mga steps na gagawin namin kung paano magkakaroon ng kalutas ng mga problema at kung paano magkakaroon ng katugunan ang aming mga pangangailangan. Salamat po, ikaw po aming dinadakila at itinataas sa mga oras sa ito. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyo lahat ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo. Naway sumainyo lahat ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo at ng Banal na Espiritu. Ito kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 God bless you all. Good morning.